Hello guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tanong lang natin kung sino yung may lihim na pagtingin sa'yo. Ayan, para tingnan natin kung sino yung merong lihim na hindi niya masabi. Okay? Kumbaga, may crush sa'yo. Okay? Be open-minded po, hindi halos lahat makaka-resonate. Then, mamaya, titingnan din natin yan sa charm reading kung ano yung mga clue and sign sa taong ito, okay? Yan, start na ako. Give me the message. Sino ang may lihim na pagtingin or sino yung may crush sa'yo, okay? Ayan. Sino yung may crush sa'yo? Give me the message. Sino yung may lihim or crush sa'yo? Okay? Meron ditong Ace of Pentacles upright. Give me the message. Sino yung may crush sa'yo? Meron ditong the Star. Okay. Ayan. Meron ditong lumabas the Star. Then, Nine of Pentacles reverse. Give me the message. Sino yung may crush sa'yo or yung may lihim? Lihim na pagtingin. Tumalsik tong Six of Pentacles. Yan. Upright. Give me the message. Sino yung may lihim na pagtingin? King of Swords. Okay? Sino yung may lihim na pagtingin sa'yo? Ano yung kanyang katangian? Meron ditong Four of Cups reverse. Give me the message. The World. Then, the Emperor reverse. Okay. Meron ditong kang tao or ito yung mga may lihim na pagtingin sa'yo. Meron dito na Virgo, Capricorn, Taurus. Then, meron din ditong Aquarius, Libra, and Gemini. Then, Scorpio, Cancer, and Pisces, and Aries. Ayan, ito lang yung nakita ko. Then, tingnan natin dito, no? Kasi meron ako nakikita dito, Ace of Pentacles and the Star. Kumbaga, ang katangian ng tao nito, siya yung tipo ng tao na mahilig humiling or sabihin natin na siya yung tipo na tao na hindi nawawala ng pag-asa. Ganun yung kanyang karakteristik ha. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Kumbaga, itong tao nito ay masinop. Nafe-feel ko dito, no, na once na kapag meron tong tinatrabaho, talagang puspusan tong tao nito, okay? Then, nakikitaan ko din dito sa Ace of Cups. Nag-iintay lang to ng tamang panahon, okay? Maybe, inoobserbahan ka pa lang nito or pwede rin sabihin na pinag-aaralan niya kung paano siya papasok sa buhay mo or kung paano siya magpapakilala sa'yo. Kasi may lihim nga siya, okay? Then, nafe-feel ko din dito sa tao nito, balance ito. Hindi ka nito mamamadaliin. Hindi ka nito irarush, ganyan. Then, nakikitaan ko din dito, no, na itong tao nito ay good provider. Kasi, nakikitaan ko dito sa Ace of Pentacles na kaya niyang i-offer yung love niya. Ganun yung energy ng tao neto. Kaya lang, itong tao neto ay humihiling, okay? Humihiling ito, kumbaga, no, or pwede rin sabihin, hinihiling ka neto, okay? Kaya lang, itong tao neto ay medyo may pagkamahiyain, okay? Maybe, kaya ito yung nagiging mapagkamahiyain dahil lumabas si Nine of Pentacles reverse. Wala pa siyang maipagmalaki sa'yo or wala pa siyang mai-offer. Ito, ganito yung nakikita ko dito sa Nine of Pentacles. Kumbaga, no, nafe-feel ko dito na itong tao na ito, hindi pa stable. Kumbaga, hindi pa secure yung financially niya, yung pamumuhay niya, or pwede rin sabihin sa larangan ng trabaho. Maybe, kontrata, mga style ng trabaho nito, di contract lang, hindi masasabing matibay pa yung kanyang pundasyon. Kaya itong tao nito, ay nahihiya sa'yo kung paano ka liligawan or kung paano niya maipapahayag yung nararamdaman niya, okay? Pero itong tao nito ay humihiling. Ito lang yung nararamdaman ko. Pero ganun pa man, ano, yung kahilingan ng tao nito ay masasakatuparan, okay? Kasi itong tipo ng tao na matyaga hindi ito nawawala ng pag-asa. Ayan, ito yung character niya, ha? Then dito, no, Six of Pentacles and the King of Swords. Meron din dito na tao na kung saan, ano, itong tao neto, siya yung tipo ng tao na
may tibay at lakas ng loob. Kumbaga, no, may pagkasuplado to. Kasi King of Swords, nafe-feel ko dito, hindi to basta-basta nagpapapasok sa buhay niya. Kumbaga, no, itong tao na ito, pag nagpapahayag ng nararamdaman or something na hindi mo to mahalata na may gusto sa'yo, okay? Kasi may pagkasuplado to eh. Pero kung makikita mo itong tao nito, minsan makikita mo tong nakatingin pero biglang ilalayo ulit niya yung kanyang paningin sa ibang direction para hindi mo mahalata. Kumbaga no, pasimple lang tong natingin sa'yo nang hindi ka nakatingin. Ganun yung energy ng King of Swords, okay? Pero itong tao na ito, siya yung tipo ng tao na may pagkaano siya seryoso ang type nito at matalino. Kumbaga, nakikitaan ko dito na ito ay masyadong logic mag-isip, hindi to basta-basta alam mo yun, yung lalandiin, ganon. Hindi siya ganon, okay? Kasi King of Swords, kaya nitong ikat yung mga bagay or mga tao na hindi nakakabuti para sa kanya. Kumbaga, nafe-feel ko dito sa tao na ito, masyado tong ma-observe. Yung nag-o-observe, ganon. Okay? Ito lang yung nararamdaman ko dito. Then dito, no, kasi open yung crown chakra niya. So, ibig sabihin, alam niya kung ano talaga or kung ano yung gusto niya sa isang babae or sa isang lalaki. Ganon yung energy niya. Or pwede rin sabihin natin, kahit anong gender mo, no, kasi energy yung binabasa natin dito. Ito lang yung nakikita ko. Siya yung tipo ng tao na suplado. Ayan, utal na naman ako. Pasensya na. Suplado. Okay? Hindi to basta-basta nagpapakita ng kanyang interest sa isang tao kasi hindi mo mahalata na meron tong crush sa'yo. Then dito, no, sa Six of Pentacles, nafe-feel ko dito ang Virgo, Capricorn, Taurus, okay? Then dito, no, sa King of Swords, Gemini, Aquarius, and Libra. Dito sa Six of Pentacles, nafe-feel ko dito, itong tao neto, may pagka-good provider or pwede rin sabihin na pag siya'y nagkagusto or nagka-interest sa tao, ito'y mapagbigay, okay? Kung mahalata mo meron ditong magbibigay sa'yo na nagugulang, ba't kaya ito nagbigay sa akin? Or something na gano'n, mapapaisip ka, pero dead mo na lamang din. Pero itong tao nito, hindi ito madamot. Kumbaga, no, ang kanyang style ng kanyang pagtatangi sa isang tao ay more immaterial. Kumbaga, no, nagbibigay, hindi siya madamot. Kumbaga, pag manliligaw ito sa isang babae, talagang puspusa, nagbibigay ng chocolate, bulaklak, yung mga ganun ba, kung isang lalaki, no? Kasi siya yung tipo ng tao na pinapahayag niya yung nararamdaman niya, yung bubusugin yung babae para makuha din yung kalooban, ganun. Ito yung nafe-feel ko dito sa Six of Pentacles. Kumbaga, itong tao na ito, hindi to madamot. Balanse siya. Then, nakikitaan ko din dito, no, siya yung tipo ng tao na hindi siya basta-basta, alam mo yun, yung parang, pinakikinggan niya muna yung bawat sasabihin ng tao bago siya dumiga, okay? Hindi to basta-basta kumakampi, kasi balance to eh, okay? Ito lang nararamdaman ko dito sa Six of Pentacles. Then, dito, no, sa Four of Cups, nafe-feel ko dito sa Four of Cups, meron kang person dito na siya yung tipo ng tao na masigla, okay? Masigla to, kumbaga, no, nakikitaan ko dito na yung tipo na may pagka-joker. Kasi kung lumabas yung Four of Cups upright, malulungkutin to eh. Pero lumabas siya nung naka-reverse, nafe-feel ko dito na masigla, okay? Kaya ka nitong protektahan. Kumbaga, itong tao na ito, hindi to basta-basta madaling malinlang kasi masyado tong maprotekta. Ganun yung energy na to, okay? Ito lang nararamdaman ko. Alert to and focus to sa kanyang mga ginagawa. Ganun yung energy niya, okay? Scorpio, Cancer, and Pisces. Then dito, no, the World and Emperor. Meron ka din ditong person or meron ditong tao na nagkakrush sa'yo na nasa ibang bansa or pwede rin sabihin nasa ibang bansa ka at dun mo makilala itong tao nito. Meron ditong ibang lahi, okay, na nagkakaroon ng pagtangi, yan, pagtangi sa'yo, kumbaga crush sa'yo, kasi nakikitaan ka neto ng kakaiba or pwede rin sabihin na matalino ka, nagugustuhan nila yung katalinuhan mo, okay? Or pwede rin sabihin, meron kayo nitong difference sa bawat isa. Pwedeng kultura or pwede rin sabihin na lengguwahe, okay? Meron ditong different kulay, siya itim or ikaw ay maputi, mga ganun ba? Ito lang na-feel ko. Or pwede rin sabihin pinakilala to sa'yo sa online, okay? Kasi world eh. Pwedeng makilala mo to online or social media na kung saan may crush ito ng tao na ito sa'yo, okay? Meron ditong Aries. Nafe-feel ko dito itong tao na ito, no? Kasi lumabas the Emperor reverse. Siya yung tipo ng tao na
hindi niya pa alam kung ano yung gusto niya. May pagka, alam mo yon, ay gusto ko siya pero hindi ko naman, yung tipong gusto ko siya pero hindi siya gumagawa ng action. Ganun tong The Emperor reverse, okay? Aries energy. Yung kumbaga, wishy-washy, hindi niya alam, hindi siya makapanindigan or na, tipo na hindi niya kayang ipresenta yung kanyang sarili sa'yo, okay? Kasi itong tao na ito, nahihiya. Ito lang nararamdaman ko dito. Siya yung tipo ng tao na, alam mo yun, kumbaga, pasyal dito, pasyal doon, experience dito, nag-i-explore pa to, okay? Kumbaga, no, bago to maging seryoso, itong si Emperor reverse, nafe-feel ko dito na marami pa tong marami pa tong gustong ma-experience, gustong maranasan. Ito yung energy niya. Pero kapag ito yung magseseryoso na, meron tong makikita, okay? Makikita sa'yo na katangi-tangi or kaiba-iba. Ito lang yung nararamdaman ko dito sa Aries. Aries energy, Emperor reverse, okay? Ito lang yung ito lang yung sign, okay? Hindi halos lahat makaka-resonate, pero nasa sa inyo kung kilala niyo tong tao na ito or kung meron na kayong idea sa mga binanggit ko, okay? Tingnan pa natin kung ano pa yung gustong sabihin ng tao na ito, okay? Ano yung lihim na pagtingin, ayan. Ano yung nililihim niya or hindi niya masabi-sabi sa'yo, okay? Give me the message or pwede rin sabihin, kilala mo na to or past person mo to o yung mga binanggit ko. Kayo na lang ang makakapanghusga, no? Kung kilala niyo tong tao na ito. Give me the message, ano yung gustong sabihin ng tao na ito na hindi niya masabi or nahihiya siyang sabihin sa'yo, okay? Pero ito yung gusto or yung laman ng kanyang puso na gusto niyang sabihin sa'yo, okay? Give me the message. Meron ditong, I want to tell you how I feel. Ayan, nahihiya kasi siya, okay? Gusto niyang isabihin sa'yo yung totoo niyang nararamdaman, okay? Kung paano yung kanyang pakiramdam sa'yo, okay? Ito lang nararamdaman ko. Gusto niyang ipahayag dahil nagugustuhan ka ng tao nito. Kaya lang, meron siyang hiya. Hindi niya masabi dahil ito nga yung hidden truth para sa kanya, okay? Give me more information. Ano pa yung gusto niyang sabihin sa'yo? Ayan. Ano yung malalim? Yan, dalawa to. Sorry. Dalawa yung lumabas. Tumalsik. I am becoming a better person. Maybe past person mo to, nagsalita nito, no? Na nagiging na siyang mabuting tao sa panahon ngayon. Maybe nagkaroon to ng realization or pwede ring sabihin na mas nakaukol siya sa kanyang paglago bilang isang mabuting tao. Kumbaga, no? Maybe meron tong naranasan na nagpagising, ayan, na nagpagising sa kanya. Ito na nafe-feel ko. Maybe meron ka ditong past person. Then dito, no, I hide who I really am from you. So, nafe-feel ko dito, no, meron ditong nagtatago ng kanyang identity. Okay? Kumbaga, no, maybe pinakikita niya sa'yo na okay siya or pwede rin sabihin, tinetas ka niya, okay? Tapos may kaya pala sa buhay or pwede rin sabihin na tinetas ka niya kung ikaw ba yung karapat-dapat para sa kanya, okay? Kasi meron ditong tao na nililihim yung kanyang identity. Ito lang na-feel ko kung sino ba talaga siya. Yan. Give me more information. Meron ditong tumalsik. Just being near you is intoxicating. Nafe-feel ko, no, na itong tao na ito malapit or nagmamatsyag lang sa'yo, okay? Kumbaga, no, narito lamang siya or pwedeng sabihin na once na lumalabas ka, minamasdan ka lang niya, okay? Malapit lang siya sa'yo. Give me more information. Sino to? Ano yung gusto niyang sabihin? Meron dito na I'm starting to understand our connection. Okay, I think past person mo to, no? Ngayon niya nauunawaan yung connection ninyong dalawa, okay? Maybe before pa wishy-washy siya, yung tipong wishy-washy, ano, yung hindi niya alam kung ano talaga yung gusto niya sa'yo, okay? Kumbaga, urong-sulong, ganun siya. Pero ngayon niya naiintindihan, nauunawaan na yung connection ninyong dalawa. Ito lang nafe-feel ko. Give me more information. Ayan. Okay, meron dito na you were the best things in my life. Kumbaga, no, ikaw yung maganda or magandang nangyari sa kanyang buhay, okay? Ito rin na-feel ko dito. Maybe past person mo din to. I remember every details of that day.
Oh, past person mo to, oh. Nafe-feel ko dito na naaalala niya lahat-lahat ng mga detalye nung araw na iyon. Maybe nung kayo nag-uusap, ano yung conversation nyo, or naaalala niya yung mga memories na kung sana nung masaya pa kayong dalawa. Yan. Tingnan pa natin. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron dito na it's time for me to heal now. Kumbaga itong tao nito, naghihilom, or pwede rin sabihin ikaw, ito na yung oras para naghihilom ka na, kumbaga nandito ka na sa stage na kung saan may panibago ka ng pananaw. Ayan, ito yung nararamdaman ko, or pwede rin sabihin, ito din yung person mo na naghihil na siya sa nangyayari. Give me more information. Ayan. I couldn't let you get close to me. Hindi siya makalapit sa'yo, or pwede rin sabihin, ayaw niyang lumapit, okay? Maybe meron siyang dahilan kung bakit nagagawa niya yung mga bagay na yun. You and I were too young. I feel itong tao nito, nararamdaman niya na bata pa kasi kayo, kaya maybe sa ganung pangyayari, hindi niya kayang magdesisyon kasi may bata pa yung pag-iisip niya, hindi kanya pa kayang yung responsibilidad. Merong ganun dito, okay? I wish I could share my good news with you. So, sinasabi dito, hinihiling niya na mai-share niya yung mga magagandang nangyayari sa kanya. Gusto din niyang ibalita sa'yo, okay? Yung parang gusto niya kasama ka sa kanyang paglago, sa kanyang pag-asenso, okay? Ito yung nararamdaman ko dito. Then, I feel you even though we're apart, okay? Nararamdaman ka niya kahit malayo ka pa sa buhay niya. I think past person mo to, Itong nagsasabi. Then, meron din ditong secret na bago din akong vibes. Tingnan pa natin kung ano pa yung sign and clue. Ayan. Kung kilala mo tong tao na to. Give me more information. Ano yung sign and clue. Ayan. Dagdagan pa natin. Ayan. Tingnan natin kung ano yung mga sign. Meron ditong letter M. Ayan, M. Then, F. A. Yan. A. Math. Ito na nakikita ko. M-A-F. Then, Y. Mafi. May N. Man. Man. Or Maz. Then, may I din dito. Yan. I-M-A-F-I-Y-Z. Maybe ito yung first letter ng person mo. Meron din ditong letter D. B. Mad. May nabuo ditong mad. Galit. Pakagalit ka dito sa tao neto. Meron ditong M. And S. S. I. Then, S. Sis. Lumabas ang sis. Maybe, merong ibig sabihin ng sis, Kayo na lang makakaalam itong mga clue. Meron ditong A. Meron ditong mafia. Gangster. Joke lang. Meron ako nakita ng mafia. Nabuo yung mafia. I don't know kung bakit lumabas yun. Meron ditong name. Itong name, I think hindi ka pa nito kilala. Inaalam niya kung ano yung pangalan mo. Meron ditong T. Then, Y. Q. Okay. Q. Then, Q. Double Q. May Chinese. May Q. Meron din C. Meron na buong city. I think na taga city to. Or pwede rin sabihin ikaw. Nagkakilala kayo sa city or pinakilala sa'yo. Ito lang nakikita ko. Meron dito letter J. Jam. Meron ditong jam. Jim. Jimmy. Okay. Nabuo. Jimmy. Jam. Gem. Gems. Okay. Eds. Ads. Ganyan. Meron ditong Ita. Maybe Italy. Then HK. Hong Kong. Meron ditong name. May wish. Okay. Nangyayari tong star. Wish. Okay. Confirmation. Meron ditong humihiling.
And then, meron dito, ano to? Wait lang, tingnan natin yung mga letter. Meron dito M. Mommy. Maybe tawagan yung mommy. Smile. Ome. Mga ganyan. True. Meron ditong smile. So, gusto nito yung smile mo. Meron ditong cool. Maybe cool ka or pa-chill-chill ka lang. Ganyan ng energy mo. Meron dito na fish. So, I think meron ditong fertility. May magbubuntis or may paglago. Ito yung gusto niya mangyari. May lumago yung connection. Then, dolphin. Meron ditong friend. Tingin ka ng tao nito very loyal. Ganyan. Friendly. Or pwede rin sabihin, gusto ka niya maging best friend. Then, meron ditong dalawang gumabas na na dolphin. So, ibig sabihin, kilala mo to. Or pwede rin sabihin na meron kayong, alam mo yung parang yin yang balance. Then, friendly, tingin niya sa'yo loyal, tingin mo din sa tao na ito loyal. Kung bago to, ito yung nafe-feel ko, meron din ditong new. I think mararamdaman mo dito sa tao na to na very loyal at ganun din yung taong ito sa'yo, okay? Meron ditong rabbit, so may paglago talaga dito, meron ditong magbubuntis. Ito na yung nararamdaman ko. Once na may nangyari sa inyo, I think mabubuntis ka or ano pa man, meron ditong star. So, wish ka talaga nito, okay? Kumbaga, gusto nito yung tagumpay sa connection. Then, lumabas din itong mermaid. Meron ditong sensual, beauty, okay? Beauty, attraction. Then, dito, fish. So, fertility na naman. May magbubuntis talaga. Then, lumabas ang key. Ikaw yung susi. Ikaw yung susi sa tao na ito, okay? Then, meron ditong kiss. Maybe kissable ka or pwede rin sabihin na gusto ka nitong i-kiss. Meron ditong unicorn. I feel misteryoso to or mysterious yung nangyayari or something may naka-hidden. Meron dito na flower. Okay? Nakikitaan ka ng tao nito na alam mo yun, sobrang attract and beautiful, maganda, ganyan. Then meron dito, ano ba to? Yung parang Pluto ba to o basta itong sa astrology ba to? Or buwan? Hindi ko kasi sauli yung part ng yung sa universe, mga ganyan na buwan, Uranus, Pluto, mga ganyan. Hindi, basta ito, kung ano man ito, nafe-feel ko dito na meron ditong travel, okay? Or pwede rin sabihin na meron ditong long distance na kung saan nakikita ko dito, kailangan pa mag-travel nung isa. Then lumabas itong rabbit 2 beses. So, ibig sabihin, meron ditong fertility talaga or sabihin natin paglago, pag-expand. Kumbaga, family. Okay? Then, dito, leaves, meron ditong renewal or pwede rin sabihin na happiness yung naghihintay dito. Then, butterfly, transformation, merong biglaang pagbabago or sabihin natin may purity, may magandang hangarin tong tao nito sa'yo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Then, meron ditong 28. Okay, 28. Meron din 20. 20. Meron din ditong 50. Okay? Meron 50. Then, 777. Tingnan mo yung angel number 777. Merong mensahe para sa'yo. Okay? Then, meron din ako nakita na 555. Angel number 555. Ayan, may 555. Meron din ditong 27. 29. 29. Tatlong lumabas yung 0. So, ibig sabihin bagong simula. New beginning. Back to 0, okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Then, meron ditong 5. 555. Ibig sabihin new beginning din to eh. Ayun yung naramdaman ko sa 555. Meron ditong 999. 999 angel number. Pakatingin na lamang din sa Google, okay? 999, 555, and 777. Ito lang nafe-feel ko. Meron ditong 55, 57, 50, 59, 56, 29, 58, 27, 25, 20, 29, 26, then 28. Okay? Ito na yung nakikita ko ditong numero. Then, tingnan pa natin kung ano pa yung mga kasunod. Meron ditong angry. Di ba yung sinabi ko kanina dito, may mad, may galit. Maybe galit ka sa tao na ito.
sa past person mo kasi ang daming gusto sabihin ng past person mo. Romantic, yung kanina sinabi ko, meron romantic, yung nagbibigay ng bulaklak, ganyan dito sa pagbasa ko kanina dito sa card. Matured, okay? Meron ding matured. Sinabi ko din kanina, meron matured, seryoso. Meron ditong travel, okay? The confirmation dito yung sinabi ko kanina, may travel. And lumabas ang the world, okay? Meron ditong travel para puntahan ka. Or meron ditong online social media na kung saan doon ka nakikita ng tao nito. Animal lover, mahilig siya sa hayop. Or pwede rin sabihin ikaw, okay? Vice versa na lang. Meron ditong Europe. Merong Europe, maybe European or sabihin natin meron nagkakagusto sa'yo ibang lahi. Kasi lumabas nga ang the world. Meron ditong I'm sorry. Gusto nitong humingi ng tawad sa'yo. Okay? Maybe may pangyayari sa inyo na hindi kayo nagkasundo, okay? Or nasaktan ka ng tao nito, kaya ka nga galit. Meron ditong lumabas galit. Then meron ditong I'm sorry. September, maybe September 25, September 29, 27, 20, 2, 8, 9, birthday niya or birthday mo, okay? Piliin nyo na lamang. Then dito, no, sa vlogger, okay, meron din ditong vlogger. Maybe ikaw, vlogger ka or meron kang social media na YouTuber ka din, ganun. Meron ditong America. Then, ito yung nagkakrush sa'yo, ha? Food lover. Meron ditong mahilig sa pagkain or mahilig kang kumain, ganun, or siya, ganyan. Wealthy, meron din ditong mayaman. Maybe yung taga Europe o America or pwedeng sabihin ikaw, meron kang business. Meron din dito na surprise, yan, may sorpresa. Ayan, kaya pala. Then, 777, ang galing, confirmation 77. Tingnan mo na sa, sa Google, yung 77, may mensahe sa yung angel mo. Excuse me po. Meron ditong Leo. Okay, Leo. Then, meron ditong broken. So, ibig sabihin, may broken dito. Meron ditong kapos ang budget. Lumabas ditong 9 of Pentacles reverse. Meron ditong short sa budget. Okay? Maybe meron nagkakras sa'yo na hindi niya may mapakilala yung sarili niya kasi short siya. Wala siya may pagmalaki. Meron ditong March. Maybe pinanganak ng March 28, 25, 29, 27, 20, or 9, 5, 7, 8, 2, 9. Ayan, yun yung nakikita ko. Then dito, no, tingnan pa natin. Gemini, meron din ditong Gemini. Or pwede rin sabihin Gemini siya. Sweet, okay, gusto ka niya sa pagiging mong sweet and mahilig kang ngumiti. Ayan. Sexy. Meron ditong sexy. Okay. Nagugustuhan ka dahil sexy ka. Malakas yung attraction. At I think, kakagusto yung foreigner kasi sexy. Mahilig yung mga yan sexy. Then, dito, no? Japan o Hapon. Meron din ditong Japan. Maybe Japanese or nasa Japan. Nag-work in Japan. Factory, mga ganun. Okay. Ito lang yung mga clue and sign. Ang hanggang dito na lamang po. Thank you for watching and love and peace. Thank you for watching Glow and Peace.